It's weird, but yes, maybe po yun na lang libangan nila since siguro they feel lots of emotions and they need a way to vent out. May mga ganun din. Alam mo, ganda, ang daming nagme-message sa akin ng mga kababayan natin dito sa Taiwan, ano. Isa sa talagang masakit para sa kanila yung mga family nila sa Pilipinas na hindi man lang mangangamusta, ang alam lang ng messages, may padala ka na ba? Lalo na kung wala ka pang totoong kaibigan dito sa Taiwan o sa ibang bansa. Siguro, yung way mo na lang para ilabas yung sama ng loob mo is umiyak sa harap ng TikTok. Which is talagang napaka-sad. Kasi it's either hindi mo masabihan yung family mo kasi hindi maganda ang relasyon ninyo, o di kaya wala ka talagang family na mapagsabihan or wala kang kaibigan. Bilang malayo sa pamilya, lalo na kapag dito ka sa Taiwan nakatira, kailangan mo talaga ng moral support. So, kapag nagagalit ka, naiinis ka, nalulungkot ka, importante talaga na meron kang taong mapagsabihan. Kaya, alam nyo, yung sinabi ko sa kababayan natin, simple lang. Sabi ko, alam nyo po, kailangan po nating malaman yung truth ng Filipino toxic culture. Kasi yung mga kababayan natin na nasa Pilipinas na hindi nakapunta ng ibang bansa, hindi nila maiintindihan ang nararamdaman ng mga katulad mo, katulad ko, na nandito sa ibang bansa na nakatira. Yung iniisip lang nila, okay na yung buhay mo, malaki na sahod mo, o di kaya marami ka ng pera, kaya naaalala ka nila kapag meron silang kailangan. The good thing is, naaalala ka kapag kailangan ka nila, diba? Yan yung maganda doon. Pero, syempre, what's toxic is, yung hindi man lang pwede mangamusta na walang kalakip na may pera ba, pwede bang manghingi? Kaya ito, parang panawagan na din at reminder na din sa mga kababayan natin na nasa Pilipinas, hindi po talaga madali yung mga kababayang nakatira sa ibang bansa. At isang malaking tulong na po bilang isang kapamilya or bilang isang kaibigan na mangamusta nang walang kailangan pang manghingi pa ng pera, 'di ba? Kasi alam niyo po, mahirap na mamuhay na mag-isa. Pero ang pinakamahirap sa lahat ay yung nararamdaman mong wala kang pamilya, wala ka pang kaibigan.